Hello at welcome back sa channel. This is Mr. Ken at ngayon ay sabay nating sasalubungin ang matinding labanan na nakaantay na Yuji at Choso versus Naoya at Yuta. Kaya let's review the chapter 140 up to 141 at huwag na nating patatagalin pa. Let's go! Counting recap muna. Sa mga medyo naguguluhan sa previous chapter review natin sa chapter 137 up to 139 dahil parang nag-skip raw ang kwento, ay may counting muna tayong ipapaliwanag rito. So matapos manganap ang pag-release ni Brain Kun ng napakaraming cursed spirits sa Shibuya at sa tuluyan nitong pagtakas sa ating bida na kung saan ay nagtatapos rin ang chapter 136 sa eksenang yun, ay matapos niyan ay ipinatuloy natin ang kwento sa chapter 137 which is ang previous chapter review natin. At sa chapter po na yun, which is ang chapter 137, ay may kaunting time skip o parang mga one day time skip ang naganap mga kaibigan. Kaya medyo naguluhan ng iilan dahil parang naputol raw ang nangyari. So para mas klaro ay yun po ang dahilan, ang isang parang one day time skip. At matapos ng time skip na yun ay doon na natin nakita ang aftermath ng Shibuya incident na matapos ng kaguluhan sa Shibuya ay kaagad ibinalita sa news ang tungkol sa nagsisipaglabasan ng cursed spirit na nasa unang eksena ng chapter 137 natin, which is ang first few panels rin ng 137 sa JJK manga. And the rest is nasaksihan natin ang mga nangyari sa nakaraang review natin na inappoint si Yuta bilang executioner ni Yuji and so on and so forth. Kaya sa mga naguguluhan sa nakaraan nating chapter review ay wala po tayong parang in-skip na kwento dahil yun po talaga ang karugtong nung sa chapter 136 na last part. Kaya pagpapatuloy na natin mga kaibigan ng kwento. At dito sa eksena, sa banda na nakarating na si Yuta, sa ngayon nakikipaglaban na sina Yuji at Choso kay Naoya, ay matapos niyan, ay tinanong ni Yuji si Yuta kung sino raw siya. Matapos ito ay biglang gumuho ang kinatatayuan ni Yuta matapos nitong ipinakita o ipinaflex ang napakalakas niyang puwersa na labis na ikinagulat ni na Yuji at Choso nung makita nila ito. At dito ay dahan-dahang naglalakad si Yuta patungo sa kanila na sabing sino sa inyo si Yuji Itadori. Nasabi naman ni Choso na so ikaw pala ang executioner ni Yuji. Matapos niyan ay biglang nagsalita si Naoya kay Yuta na sabing kakampi mo ako rito at di ba ikaw si Yuta Okutsu? At tinanong naman kaagad ni Yuta si Naoya kung sino raw siya. Tugod naman ni Naoya na siya raw si Naoya Zenin na pinsan ni Maki at nandito raw siya para patayin rin si Yuji. At sinabihan rin niya si Yuta na wag raw itong mabahala dahil hindi raw siya mangingialam sa kanyang gagawin. Subalit kung sakaling mapatay raw ni Okutsu si Yuji ay pwede raw na hindi mo na ito ipaalam ni Yuta sa mga higher ups kung sakaling mangyari ito dahil gagamitin pa raw muna niya si Yuji para gawing pain sa isang tao. Habang sisipan naman ni Yuji nang marinig niya ang sinabi ni Naoya ay napaisip siya na ang taong dumating pala ay si Okutsu na isang second year student ng Jujutsu Tech na nabanggit noon ni Megumi sa kanya. At sa pagkakaalam niya ay tulad rin daw ni Gojo itong si Yuta na isa ring special grade sorcerer. Matapos ito ay tahimik namang napaplano si Choso at Yuji at kagad sinabihan ni Choso si Yuji na kailangan raw nitong tumakbo at siya na raw ang bahala kay Naoya dahil parang medyo speed type raw ang curse technique nitong si Naoya pagdating sa pagkikipaglaban. At tinanong naman ni Yuji si Choso kung magiging okay lang ba ito kapag tatakbo siya rito. Tugon naman ni Choso na ayos lang daw siya at na hindi naman raw siya ang pupuntiryahin talaga ng kalaban kundi si Yuji naman raw talaga. Kaya nagbabala si Choso kay Yuji na kailangan raw ni Yuji tumakas sa lalaking maitim ang buhok which is si Yuta dahil sa tingin raw niya ay maghalin tulad raw itong si Yuta at Gojo na kung haharapin mo ay sadyang mamamatay ka lang talaga. Kaya naghanda na si Yuji rito at kaagad siyang sinabihan ni Choso na pagkatapos raw nito ay makikita raw sila sa same spot na kanilang pinuntahan kahapon. At matapos niyan, nang marinig ni Yuta ang sinabi ni Naoya na kakampi raw siya, ay sumagot naman si Yuta sa kanya na sabing kung ganun ay papaubaya ko na lang sa iyo ang isa dyan. Matapos niyan ay mabilis na kumilos ang apat. Dito ay kaagad sinipa ni Naoya si Choso na naghahanda na sana ng piercing blood at mabilis rin kumilos rito si Yuta mga kaibigan na kaagad niyang hinabol si Yuji na mabilis namang nakatakbo papalayo. At sa isipan ni Yuji ay napamangha siya sa bilis nitong si Yuta na nagawa pa rin itong makalapit sa kanya kahit na tumatakbo ito na may hawak-hawak na katana. Habang sa isipan naman ni Yuta ay nabigla rin siya sa bilis ni Yuji dahil inakala niyang makakatake siya kay Yuji sa mabilisan niyang pagkilos kanina. Matapos niyan ay dito naman kinala Choso ay nagawa ni Naoyang matamaan ang
ulo ni Choso at dito napaatras si Choso mula sa ataking yun. At sinabihan ni Naoya si Choso na nakita raw niya ang ginagawa nitong atake kanina na isa rong blood manipulation. At dagdag pa niya na hindi raw niya alam kung paano nakuha ni Choso ang blood manipulation na technique. Ngunit bukod daw sa piercing blood ay hindi naman raw nakakatakot ang blood manipulation na technique. At kung piercing blood naman raw ang pag-uusapan ay ayon kay Naoya na para magawa raw ang ataking ito ay kailangan pang gumawa ng user ng convergence na nagre-require ng user na mag-charge pa ng lakas bago mai-release ang piercing blood. At ito sinabihan rin ni Naoya si Choso na dahil raw sa medyo mabagal nitong klase ng atake ay talagang checkmate na raw si Choso rito at sigurado raw siyang mapapatay raw talaga niya si Choso. Sagot naman ni Choso na tingin mo bang makakawala ka rito ng buhay matapos mong subukang sakta ng aking nakababatang kapatid? Wika ni Choso na ngayon medyo naiinis na rin sa pinagsasabi ngayon ni Naoya. Matapos niyan ay balik na naman tayo kina Yuji. At dito'y kasalukuyan pa rin hinahabol ni Yuta ang ating bida. At nang makita ni Yuji ang isang nakatagilid na kotse ay kagad siyang tumalon papunta sa likuran nito. Ngunit mabilis namang dumaan sa gilid na sasakyan si Yuta para salubungin si Yuji. Subalit laking gulat ni Yuta nang inakala niyang natamaan niya si Yuji ngunit di pala dahil mabilis na bumalik ang ating bida sa harapan ng sasakyan na to. At namangha si Yuta rito na tila ba'y parang si Maki ang kanyang kaharap dahil sa physical ability ni Yuji. Matapos niyan ay laking gulat ni Yuta nang biglang sinuntok ni Yuji ang sasakyan ng napakalakas dahilan na tumama ang isang buong sasakyan kay Yuta. At dito na may sa isipan ni Yuji ay dahil sa hindi niya magawang makatsyempong makatakas kay Yuta sa isang open space ay ito na raw ang tsansa para tumakas at papasok sa isang parang closed area. At nang tatakas na sana ang ating bida ay laking gulat niya nang biglang dumaan sa ibabaw niya ang isang sasakyan na inihagis pala ni Yuta sa harapan ni Yuji upang hindi ito makatakas. Kaya sabi rito ni Yuta na nasurpresa ka ba? Actually hindi ko gusto ang power type dahil nasa mahinang side ako na klase. At sa isipan naman ni Yuji ay kahit na walang masyadong physical power raw itong si Yuta ay meron naman itong napakalaking amount of curse energy na nalaytay dito na nakikita niya ngayon. At naobserbahan rin ni Yuji na dahil sa pagiging mahina ni Yuta sa physical power kumpara sa kanya ay ang ginawa raw ni Yuta rito ay nilalagyan ni Yuta ng curse energy reinforcement ang bawat sarili niyang kilos o movements kaya nai-enhance ang speed at power ni Yuta rito. Kaya na may nagsalita naman si Yuta na sabing napansin mo rin pala na may mas marami pa akong curse energy kumpara kay Gojo Sensei. Subalit dagdag pa ni Yuta, si Gojo Sensei raw ay may 6 eyes kaya kahit na nagre-release raw si Gojo ng mga curse energy ay nagre-refresh naman ito. At dahil dyan ay nagkakaroon raw si Gojo ng unlimited curse energy. At dagdag pa niya na mas malakas raw talaga si Gojo sa kanya dahil after all ay nauubusan raw siya ng curse energy. At ngayon ay tapos na raw siyang magsalita. At dito'y naghahanda na si Yuta sa isa na namang atake. Matapos niya ay mabilis na kumilos si Yuta papunta kay Yuji na mabilis ring iniilagan ng ating bida ang mga atake nito. At dito'y tila ba'y hindi makapaniwala si Yuji sa ability ng kanyang kaharap ngayon. At naalala niya rito ang sinabi ni Todo sa kanya noon na ang pinagkaiba raw ng average fighter sa elite na fighter ay ang isang average fighter raw ay napipredict ang mga moves nito sa pamamagitan ng pagdetect sa curse energy nito kung saang banda ng katawan ang mayroong mas concentrated na curse energy. Habang ang elite fighter naman ay wala ka talagang makikita sa parte ng katawan nito na may mas focus na curse energy na nakalagay. Kaya mas mahirap mapredict ang mga atake ng mga elite fighter. Matapos niyan ay tinamaan ang ulo ni Yuji rito galing sa atake ni Yuta gamit ang handle ng katana nito. At dito na paatras ang ating bida at papalapit na naman itong si Yuta sa kanya na may nag-uumapaw na curse energy na ayon kay Yuji na ang buong katawan pati na raw ang katana ni Yuta ngayon ay may dumadaloy na napakalakas na curse energy. Kaya hindi raw talaga problema kung paano niya ma-predict o basahin ang movements nito dahil ang tanging problema o mas nakakabahala raw talaga ng gusto ay ang lahat raw na magiging atake ni Yuta rito ay magiging sobra raw talagang magdudulot ng napakalaking damage sa kanya. Kaya matapos niyan ay sinabihan ng ating bida si Yuta na patawad subalit di pa ako pwedeng mamatay, wika ni Yuji dahil naalala rin ni Yuji ang sinabi noon na bilin-bilin ni Nanami sa kanya. Matapos niyan ay kagad inatake ni Yuta ang ating bida na mabilis ring inilaga nito. At sa pangalawang pag-atake ni Yuta rito ng katana ay medyo nagalusan si Yuji sa mukha kaya napaisip ang ating bida na kailangan niya munang unahin ng katana ni Yuta. Matapos niyan ay mabilis namang tumakbo papalayo si Yuji kay Yuta
Yuta at dali-daling dumaan si Yuji sa loob ng isang sasakyan at nang nakalabas siya mula sa loob ng sasakyan na to at nang papa-atake na rin si Yuta sa kanya ay laking gulat ni Yuta nang sinubukan niya sanang atakihin ng katana si Yuji ay nagawa ni Yuji madepensahan ang kanyang sarili. At dito ay may hawak-hawak na pala si Yuji isang kutsilyo mga kaibigan. Kaya naisipan ni Yuta na baka nakuha raw niya ito galing sa loob ng SUV na pinasukan ni Yuji kanina. At kung hindi naman raw ito cursed tool ay hindi raw siya dapat mabahala rito. At matapos niyan ay si Yuji naman ang mabilis na sumugod kay Yuta. At ang ginawa pala ni Yuji rito ay linagyan niya ng kanyang sariling curse energy ang kanyang ngayon hawak-hawak na kutsilyo. At ang teknik na to ay naalala niya nang ipiniliwanag ito ni Gojo sa kanya noon. Matapos niyan ay kagad umatake si Yuta rito at sinangga ito ni Yuji gamit ang kanyang kutsilyo. At dito medyo nahihirapan si Yuji makontrol ang paglagay ng curse energy sa isang object dahil hindi pa niya ito nasusubukan noon mga kaibigan. At matapos niyan ay sinabihan ni Yuta itong si Yuji na masyado raw itong nakafocus sa kanyang katana at dito'y sinipa ni Yuta ang ating bida. Nalaking gulat ni Yuji na sa simpleng sipa na yun ay nakapagtamo ito ng matinding damage sa kanya. Matapos niyan ay kagad sumugod si Yuta at inatake naman niya si Yuji rito at nang sinubukan sana ni Yuji sanggain ang ataking ito ay biglang naputol ang kanyang kutsilyo. At dahil dyan ay nagawang matamaan ang sa may bandang tiyan ni Yuji mga kaibigan ng katana ni Yuta. Ngunit hindi na patinag ang ating bida rito dahil nang nakakita siya ng tsansa ay kaagad niyang inapakan ang katana ni Yuta upang mabaon ito. At matapos nito ay sinipa ni Yuji ang katana at nagawa niya itong maputol. At dito napatras si Yuta at tinignan niya ang kanyang katana at sa isipan niya ngayon ay medyo namangha siya dahil nagawa nitong maputol ang kanyang katana as expected raw sa estudyante rin ni Gojo. Matapos niyan ay hindi na napadalos-dalos si Yuji rito na kahit malalim raw ang kanyang natamo na sugat ngayon ay medyo okay pa naman raw dahil hindi naman raw ito umabot sa kanyang bituka. Ngunit laking gulat ni Yuji nang susugod na sana siya ay may biglang lumabas na isang malaking kamay na tumabon sa kanyang muka at dito'y napahinto ang ating bida. At ang kamay na ito ay ang kamay pala ni Rika na dito'y pinigilan niya si Yuji na sabing ano ang nangyayari dito. At dito'y nakaramdam si Yuji ng sobrang takot at tugon naman ni Yuta sa tanong ni Rika na sabing naglalaro lang kami Rika, pakihawak muna sa kanya. At dito nagtataka si Yuji dahil hindi na siya magawang makakilos pa. At sa isipan niya ay nagtataka rin siya kung sino ba itong si Rika at isa ba raw itong Shikigami at saan ba ito nanggaling. At matapos niyan ay gamit ang putol na katana ni Yuta ay sinaksak niya si Yuji rito ng direkta sa puso mga kaibigan. At nawala na rin si Rika matapos niyan. At dito ay gulat na nakatutok lamang ang ating bida sa ginawa ni Yuta. At maya-maya pa ay lumabas na nga ang dugo sa bibig ni Yuji. At dito ay sinabihan ni Yuta si Yujing paumanhin Itadori. At matapos nito ay sa loob naman ng katawan ni Yuji ay biglang nagulat si Sukuna sa nangyari. Ngunit makikita rin nating tila ba'y nakangiti lamang ito. Matapos niyan ay dito naman kinila Choso ay dito'y mabilis na tinap o inawakan ni Naoya si Choso at dahil dito'y biglang lumabas ang isang screen na may larawan ni Choso. At kagad sinuntok ito ni Naoya at nagawa nitong matamaan si Choso ng napakalakas na suntok. At ang ataking yun ay hindi na malayo ni Choso dahil sa sobrang bilis nito. At sa isipan ngayon ni Choso ay hindi raw niya alam kung ano ang curse technique ng kanyang kalaban at ang alam raw niya ay sobra talagang napakabilis nito. Kaya isasantabi na lang niya ang paggawa raw ng convergence para makagawa ng piercing blood na atake dahil pati nga raw ang kanyang mga dugo sa labas ng kanyang katawan ay hindi niya magawa-gawang makontrol. Kaya sinabihan siya rito ni Naoya na matigas ka, sino ka ba talaga? Sagot naman ni Choso na ako ang nakatatanda sa 10 magkakapatid. At dito ay nag-activate si Choso ng kanyang isang ability na ang flowing red scale stack at may lumabas rito na mga marka sa kanyang mukha similar sa parang marks na nag-a-appear sa mukha ng blood manipulation user. At dito ay nagsisimula pa lamang pala ang laban ni Choso at Naoya. Paano kaya tatalunin ni Choso at kakauntirin ang mga atake nito na sobrang bilis? At sa ibang banda naman ay sa ngayon ay hindi pa alam ni Choso ang nangyari kay Yuji na tila ba'y tuluyan nang tinapos ni Yuta ang buhay nito. Tuluyan na ba talagang napatay si Yuji at bakit tila ba'y nakangiti si Suko na kanina matapos saksakin ni Yuta ang puso ni Yuji? Yan ang ating aalamin sa susunod nating review na may napakaangas na bakbakan at na may ibubunyag rin na sekreto ng nakaraan. Dito lamang yan sa ating channel kaya kung gusto nyong hindi mahuli sa ating latest video, you might want to subscribe at pakiring na rin yan si notification bell icon para palaging updated sa latest video na i-release natin. At dyan muna natin tatapusin ang video pero bago muna lahat, shoutout sa
Maraming salamat sa panonood. This is Mr. Anime and see you on my next video. Arigatou gozaimasu. Jane!